Okay mga kapatid, makinig na tayo ng mga salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan. Sapagkat itong salita ng Diyos, ito gabay natin ito sa ating paglilingkod sa Kanya upang tayo mga kapatid ay patuloy na makapaglingkod sa Diyos. Praise God. Glory be to God. At itong salita ng ating Panginoon, napaka-importante ito sa ating buhay. No? Katulad ng pagkain. Ang pagkain material, mga kapatid, napaka-importante yan sa buhay ng tao. Kasi kung ang tao hindi na kumain ng mga pagkain material para sa kanyang katawan, siya ay manghihina at mamatay. No? Ganon din ang salita ng Diyos sapagkat ito, pagkain ng ating kaluluwa, mas ito ang ating paimportantihan. No? Sa araw na ito mga kapatid, nandito tayo, iniwan natin ang ating mga trabaho, mga pangsarili. Ito ngayon, no? Naglilingkod tayo sa Panginoon, sumasamba tayo sa Panginoon, ito trabaho natin ito sa Panginoon. Praise God! Glory be to God! No, hindi bawal ang mga material na mga bagay. Ay kailangan ng tao na. Pero, kung diyan ka na lang pupokus sa mga material na bagay, bawal na yan, mga kapatid. Kasi sabi ng ating Panginoon, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa mga salita na lumalabas sa mga bibig ng Diyos, mga kapatid. No? Lumalabas sa mga bunganga ng Panginoon. Praise God! Yan ang sabi sa Mateo 4:4. No? Napaka-importante pala ng salita ng Diyos sa ating buhay. Sapagkat ang sabi dito, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos, mga kapatid. Yan. No, klaro? Ng tao hindi lamang mabuhay sa tinapay. At itong tinapay na sinasabi sa Biblia, hindi ito literal na tinapay na ginabili sa bikini. Ito halimbawa ito o isimbolo ito mga kapatid sa mga material na mga bagay. Ibig sabihin ang tao di lamang mabuhay puro material. Kasi ang buong pagkatao ng tao di lang puro katawan. No? Sa unang Tesalonica 5:23 ang tao mayroong espiritu, no? Kaluluwa at katawan. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Kung paano ito paimportantihan natin ang ating katawan, paimportantihan man natin ang ating kaluluwa, mga kapatid. Praise God. Dapat balancing, no? Ang ating, sa physical natin, sa mga material ng mga bagay, at sa spiritual, dapat balancing. Glory be to God. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon, sabi dito sa scripture reading binasa kanina, dito tayo magkuha sa ating pag-aralan ng mga salita ng Diyos. No? Sabi ng Apostol Pablo, ito ang ating sipagan. No? Mayroon tayong dapat sipagan. Walang iba, itong paglilingkod natin sa Panginoon. Itong gawain natin sa Panginoon, mga kapatid. Itong dapat natin sipagan. Praise God! Sa unang Korintos, sa 15:58, sabi dito, kaya nga mga kapatid, kung minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yan. Ito palang ating pagpapagal o gawa sa Panginoon, mayroong kabuluhan ito, mga kapatid. Praise God. Ay ang ating mga gawa sa pangsarili natin, mga kapatid, ay mangingwan ng kabuluhan yan.
Kasi iwan lang lahat yan ng tao. No? Yung magandang mong bahay, yung mansion mo na bahay, yung mag-aara mo sa sakyan, iwan mo lang yan. At yan ay mabubulok, mga kapatid. Ngayon, ang pinagpagalan mo, na para sa iyong pangsarili, walang kabuluhan yan, kasi iwan lang. Pero itong paglilingkod natin sa Panginoon, mayroong kabuluhan pala ito, mga kapatid. Sapagkat ang gawa natin sa Panginoon, hindi yan mawawala, mga kapatid. No? Hindi mawawalang gawa natin sa Panginoon. Kasi nasusulat yan sa aklat. At ang tao, hatulan ayon sa kanyang mga ginawa, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. No? Purihin natin ang Panginoon. Yan. Ngayon, ang mga unang alagad, mga kapatid, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, inuna talaga nila ang Panginoon. Dapat magaya natin ang mga unang alagad ni Kristo. No? Praise the Lord. Nasabi ngayon sa gawa, sa size 4, mga kapatid, itong kanilang paglilingkod sa Panginoon. No? Sabi dito, datapwat magsisipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. Yan. Doon sila, mga kapatid, nananatili sa panalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. No? Dapat masunod natin ito, ang mga unang alagad, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Nga kung atin pa yang basahin sa Gawa 5:42, araw-araw talaga. No? Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, nangangaral sila ng salita ng Diyos. Busy sila sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Doon sila naging busy. Praise God. No? Gawa 5:42. At sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo, mga kapatid. Araw-araw. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan ang gawain ng mga unang alagad, mga kapatid. Praise the Lord. Dapat may may pattern na eh. No? Di na kita mahirap magsunod sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi may mga unang alagad na naglilingkod sa Panginoon. Nakasulat na ang ilang mga gawa sa mga gawa. Praise the Lord. Mga kapatid, no? Yan, sundan na lang natin sila. Praise the Lord. Yan, ano raw? Araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo, mga kapatid. Praise God. No? Unang alagad sila. Kita naman, mga kapatid, no? Huling alagad ng ating Panginoon. Ang Panginoon nila noon at ang Panginoon natin ngayon, isa lang, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Yan sabi ni Apostol Pablo, no, sa binasa natin kanina sa unang Korinto 15 sa 58, sinalita yan sa iglesia sa Diyos sa Korinto, mga kapatid. Praise God. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan. Ano raw? Sabi sa binasa natin, no, kung mayroon man tayo sipagan ang ating paglilingkod sa Panginoon, ang ating gawa para sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Dapat tayo magsitatag at huwag makilos, no, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Dito dapat tayo manging sagana sa gawa sa Panginoon, mga kapatid. Praise the God. Glory be to God. At ito pa ang bilin ni Apostol Pablo sa kay Timoteo, mga kapatid, no? Kasi si Timoteo, kasamahan ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa Panginoon.
No? Si Timoteo ay tagapangaral ng Ebanghelyo din. No? Sapagkat ang kaloob na kanyang natanggap, ebanghelista siya. Tagapangaral ng salita ng Diyos. O ating basahin sa ikalawang Timoteo sa 4:2. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhon at pagtuturo. Yan ang bilin Apostol Pablo sa kay Timoteo. Bilang si Timoteo, alagad din ni Kristo, kasamahan niya. Kung ano daw, ipangaral ang salita ng ating Panginoon. May kapanahunan at sa walang kapanahunan. Tuloy-tuloy pala. No? Rain or shine. Tuloy-tuloy ang pangangaral ng ating Panginoon. Kahit may bagyo. Praise the Lord, mga kapatid. Maganda gani sa ating panahon ngayon, mga kapatid. May social media na. Kahit bagyo, mga kapatid, pwede ka mangaral ng salita ng Diyos. Maraming makikinig, mga kapatid. Kaya ang lahat ngayon ng mga tao may mga cellphone talaga, kahit bata may mga cellphone, mga kapatid, no? Yan, nakatutok ang mga tao sa cellphone, mga kapatid. Pero ang cellphone, maganda yan kung gamitin sa mabuti. Pero kung hindi ito gamitin sa mabuti, kanang mga cellphone, mapasama talaga ang tao. No? Madadaya siya, mga kapatid. Yun ang dahilan kung bakit maraming pamilya nawawasak tungkol sa cellphone. Maraming mga mag-asawa naghiwalay dahil sa cellphone. Mga kapatid, dapat tayo ay maingat. Purihin natin ang Panginoon. No? Maganda yan ang cellphone kung gamitin sa mabuti, mga kapatid. Praise the Lord. Yun, ginagamit na sa mabuti. No? Nangangaral tayo sa social media. Purihin natin ang Panginoon. Parang ating mga kapatid na sa malayo, mga kapatid, makarinig pa rin sila ng salita ng Diyos. Kasi may mga kapatid kita na sa malayo, doon sa Samar. Mga kapatid, praise God. No? Sa pamagitan ng social media, na marinig pa rin nila ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. Ngayon, yan ang sabi ni Apostol Pablo, no, kay Timoteo. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo. 3. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kape sa tainga at magsisipag buntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, mga kapatid. Yan. No? Darating ang araw na ang mga tao hindi na maniwala sa katotohanan, mga kapatid. Hahanap siya ng magtuturo sa kanya na aayon sa kanyang gusto, mga kapatid. Yan, glory be to God. Purihin natin ang Panginoon sapagkat tayo, mga kapatid, nagsisikap na makapaglingkod sa Diyos. Nagsisikap tayo na magawa natin ang kalooban ng Diyos. Praise the Lord. Glory be to God, mga kapatid. No? Kasi mayroon na tayong halimbawa na dapat tularan. Una, si Kristo. No? Ang halimbawa na dapat natin tularan. Pangalawa,
ang mga unang alagad, mga apostol, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon. Ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon. Praise the Lord. Halimbawa dito si Pablo. Ibinigay talaga ni Pablo ang kanyang buhay sa Panginoon, ang kanyang paglilingkod sa Panginoon, todo bigay, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. No? Tingnan natin sa Filipos sa 1:20 hanggang 21, mga kapatid. No? Ito ang panindigan ng isang tao na nakatanggap ng biyaya ng Diyos. No? Handa niya ibigay ang lahat, pati ang kanyang buhay sa Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Yan o, basahin natin. Sa Filipos, sa 1:20 hanggang 21. Ito ang sabi sa banal na kasulatan. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa na, sa anumay hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati, ngayon din naman, ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamagitan ng kabuhayan o sa kamatayan o sa pamagitan ng kamatayan, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang, mga kapatid. Yan ang panindigan ng isang tao na ligtas, mga kapatid. Praise God. No? Hindi siya natakot sa gutom. Sa paglilingkod sa Diyos, hindi siya natakot sa gutom. Sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid. Praise God. No? Ihalimbawa natin ang ating paglilingkod sa kay Apostol Pablo. Hindi pa tayo makapasa, mga kapatid. O hindi pa tayo makapasa, mga kapatid. No? Halintulad natin ang ating paglilingkod sa kay Apostol Pablo. Hindi pa tayo makapasa. Mga pastor na nakikinig, halintulad ninyo ang inyong paglilingkod sa kay Pablo. Tingnan nyo kung makapasa kayo. Hindi pa tayo makapasa, mga kapatid. Kasi ang buhay ni Pablo talaga ibinigay niya sa Panginoon. Itong kanyang paglilingkod sa Diyos. Grabing pagtitiis, mga kapatid, no? Grabing pagtitiis ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoong Jesus. Praise the Lord. Tingnan natin dito sa 2 Korinto, no? Sa 2 Korinto 11:24 hanggang sa 33, mga kapatid. At pagkatapos natin basa, ihalintulad ta ang paglilingkod natin sa paglilingkod ni Pablo, mga kapatid. Sabi dito, sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng tig-4 na palo, kulang ng isa. Dito pa lang, hindi pa natin na ranasan na sa pangangaral natin ng salita ng Diyos, pinapalo tayo. Mga kapatid, hindi pa natin naranasan ito. Mga kapatid, no? Sa 25, makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas, minsan ako'y binato. Makaitlong ako'y na babag isang araw at isang gabi, na ako'y nasa kalaliman ng dagat. No? Grabe talaga kanyang karanasan sa paglilingkod sa Diyos. Sa mga paglalakbay ay madalas sa mga kapanganiban
sa mga ilog, sa mga panganiban, sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintil, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid. Grabe, no? Puro pangalan ang kanyang buhay. Sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa inaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon, ay may umiinis sa akin araw-araw ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang napapatisod at ako'y di nagdaramdam? Mga kapatid, dyan lang, hanggang dyan lang pala sa 29. Yan ang mga karanasan ni Apostol Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo kapasak, mga kapatid, sa kanyang hirap na dinanas sa paglilingkod sa Panginoon. No? Sa paglalakbay, madalas siya naglalakbay sa pangangaral ng salita ng Diyos. No, minsan may mga pastor nasa simbahan lang mga kapatid, hintay lang yan. Oo. Glory be to God. Pero si Pablo, matindi mga kapatid. Yan sinasabi ko, no? Dinadala ko ng sarili ko. Hindi tayo makapasa. Mga kapatid, sa mga hirap na tinamo ni Pablo sa paglilingkod sa Panginoon. Praise God. Iniwan niya talagang lahat. Pati trabaho niya, pati kayamanan niya, iniwan niya. Ginawa yang basura. No? Maangkin lang si Kristo, mga kapatid. Praise God. Tingnan natin sa Filipos, sa 3 city hanggang 8, mga kapatid. Praise the Lord. Grabing paglilingkod ng Apostol Pablo. Grabing pagsunod niya sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. No? Filipos 3 city hanggang 8. Gayon man, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, sa lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kaniya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Yan, mga kapatid. Ihalin tulad natin ang ating buhay, mga pastor. Ihalin tulad natin ating buhay ni Pablo. Hindi tayo kapatid. Mga kapatid. Praise God. Glory be to God. No, purihin natin ang Panginoon. May mga pastor kasi nga nagapayaman. Mga kapatid, si Pablo, ang kanyang mayaman, no? Ano daw? Inari ang kalugihan. Alang-alang sa kay Kristo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ang pinayaman ni Pablo, ang gawain ng Panginoon. Yan ang dahilan na marami siya nabuksan ng mga lugar noong natayuan ng gawain ng Panginoon. Hindi niya pinayaman ang kanyang sarili, ang pinayaman niya ang gawain ng Panginoon. Ngayon, ang kanyang utos, sumagana tayo sa gawain ng Panginoon. Bago yan isalita, siya una ang nagsunod. No? Praise the Lord. Yan, bago ka makasabi nga, follow the leader. Ang leader muna ang unang magsunod.
sa Panginoon. Hindi ka makapagturo, no, sa iyong membro kung hindi ka una ang magsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pwede, Brad, sundin mo ito, sundin mo ito, ay ikaw hindi nagsunod. Mga kapatid, ikaw una ang magsunod sa Panginoon. Praise the Lord. At hindi lang tayo utos ng utos, talaga tayo ang gagawa ng kalooban ng Diyos. Praise God, sama ni Apostol Pablo, may mga kasamahan siya. Mga kapatid, no? May kasamahan si Apostol Pablo na sumasama sa kanyang pangangaral. Praise the Lord. Tingnan natin ha. Ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nakasulat, no? Filipos 4:3. Oo, ipinamamani ko rin naman sa iyo, dapat nakasama sa pagtulong na inyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ang ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasulat sa aklat ng buhay. Yan, mga kapatid. Oh, nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kasi sumasama sila sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. No, nakatalaga ang buhay ni Apostol Pablo sa Panginoon. Anong sabi niya? Hindi niya minahal ang kanyang buhay. Grabe, mga kapatid. Hindi niya minahal ang kanyang buhay. Alang-alang sa Panginoon. Praise God. Tingnan natin ha. Gawa 20:24. No? Si Pablo ang kunin nating halimbawa sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. 20:24. Datapwat hindi ko minahal ang aking buhay. Nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Yan, ano raw, hindi niya minahal ang kanyang buhay. Basta masunod niya lang ang utos ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. No? Pasalamatan sa ang Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Namatay si Pablo na tagumpay ang kanyang paglilingkod. No? Naingatan niya ang kanyang pananampalataya, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Yan. No? Yan, susunod tayo sa mga nangasiwa sa atin. No? Kung mayroon man mga pagsaway, mga pagsapdong, tanggapin natin, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. No? Kasi susunod tayo sa Panginoon. Hindi ka kasunod sa Panginoon kung hindi ka sumunod sa pastor. Glory be to God. Kasi yung pastor, tagapangalaga ng iyong kaluluwa. Purihin natin ang Panginoon. No? Tingnan natin, mga kapatid. Sabi dito sa unang Pedro 1:25, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw, datapwat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Yan, mga kapatid. Nakabalik na sa pastor at obispo ng iyong mga kaluluwa. May tagapangalaga ng ating kaluluwa. Doon tayo susunod sa pastor, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Dapat ang kanilang buhay, no, gaya sa ating Panginoon, gaya ni Apostol Pablo ang buhay ng mga pastor na ating sundin, mga kapatid. Praise the Lord. Na ibinigay na ang kanyang buhay para sa Panginoon. Praise God. Glory be to God. At ang mabuting pastor
na sinasabi sa Biblia, ang halimbawa si Kristo talaga, mga kapatid. No? Binigay niya kasi kanyang buhay sa mga tupa. Si Kristo. Si Kristo hindi naghanap buhay upang mabuhay, kundi si Kristo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Mga kapatid. Tingnan natin, ha? Praise the Lord. Sa Gis. Juan sa Gis 16. Juan Gis. Itong atin basahin sa 11. Ako ang mabuting pastor. Ibinigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa. Yan, mga kapatid. Yun ang halimbawa na pastor. Mabuting pastor, si Kristo. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ibinigay niya kanyang buhay sa mga tupa. Ganit tinawag siya, dakilang pastor, si Kristo. Praise God. Glory be to God, mga kapatid, no? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. No? Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. Dapat ang buhay ta nakatalaga sa Panginoon. Praise God. Kasi kung nakatalaga sa Panginoon ang ating buhay, unahin natin siya palagi, mga kapatid. No? Unahin natin palagi ang Panginoon sa ating buhay. Pangalawa na lang sa atin, unahon ta ang Diyos. Praise God. Glory be to God, mga kapatid. No? Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Gani ang mabuting pastor, mga kapatid, ang halimbawa ang ating Panginoong Jesus. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory be to God. May mga halimbawa na sa banal na kasulatan. Sundin ta na lang, mga kapatid, ang kanilang mga paglilingkod noon. Praise the Lord. Si Pablo talaga nakasunod sa Panginoong Diyos. Yan. Nakasunod talaga siya, mga kapatid. No? Sa Hebreo 13:20, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan sa makatuwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Yan. Ano daw sabi? Dakilang pastor sa mga tupa. Mayroong dakilang pastor sa mga tupa, ang ating Panginoong Jesus Kristo, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. No? Siya ang ating sundon, mga kapatid, sapagkat nag-iwan siya ng halimbawa na sundin natin ang kanyang mga yapak. Praise the Lord. Sa unang Pedro, sa 21, sapagkat sa ganitong bagay kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo'y iniwan ng halimbawa upang kayo'y sisunod sa mga hakbang niya. Yan. Susunod tayo sa hakbang ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Susunod talaga tayo. Yan. Ano sabi ni Pablo? Mga kapatid, susunod tayo sa Kanya sapagkat siya ay sumunod sa Panginoon. No? Purihin natin ang Panginoon. Ang pagkasabi, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. Sa unang Korinto 11:1, mga kapatid. Yan. Anong sabi? Maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Susunod tayo sa ating Panginoon. Praise God. Glory be to God. No?
Susunod tayo sa mga nangasiwa sa atin, mga kapatid. Sapagkat sila ay sumusunod sa ating Panginoon. Yan. No? Ngayon, ihalin tulad natin ang ating buhay kay Pablo, malayo, mga kapatid. Pero nagsisikap tayo na mahigitan natin. No? Mahigitan natin si Pablo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Glory be to God. Yan. Ano na namatay na si Pablo pero ang kanyang pagpupuno nagpatuloy yan, mga kapatid. Hebreo 3:7, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa didili-dili ng wakas ng kaniyang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Yan. Tularan natin ang kanilang pananampalataya. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. No? Salamat sa Panginoon. Hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Saan daw tayo sumagana? Sabi, sa gawain ng Panginoon. No? Balikan natin ang ating teksto, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid kong minahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito lang ang ating gawa na mayroong kabuluhan ang gawa natin sa Panginoon. Palakpakan natin dito. Praise the Lord. Glory be to God.